Ang pagsali ng mamamayang botante sa isang malinis na eleksyon ay mahalagang instrumento ng pagbabago. Ito ang kahulugan ng demokrasya. Pero, paano makakamit ang tunay na kahulugan ng demokrasya kapag ang mga botante ay naiimpluwensyahan pa ng patronage politics at popularity syndrome? Kung sa bagay, umuunlad naman raw ang kamulatan ng Pinoy kahit kaunti. Batay sa voter behavior updates noong 2003, ang mga botanteng Pinoy ay pumipili ng kandidato batay sa serbisyong maibibigay ng kandidato, political machinery at magigimik na campaign strategies, popularidad, at pagsuporta sa kandidato ng isang influential organization gaya ng simbahan. May ilan ding sektor na mas progresibo at maaasahan sa kanilang pagkilos at pagiging matapat sa kanilang konsyensya gaya ng kababaihan at kabataan. Actually, yung first-time voters, 2000 siya nag-start. Tapos, dahil nakita na maraming mga kabataan nga na hindi makapagpa-register, tapos mahirap talaga yung access ng pagpaparegister. Late 2000, 4.5 million yung mga youth na disenfranchised. So, nakita namin yung pangangailangan na talagang kami mismo, mga kabataan, yung mag-advocate, mag-push talaga ng registration drive. Yung unang registration Voters education is now a requirement of the two components of the NSTP. That is the literacy and the civic welfare and training service. And aside from that, we felt that in our organization, we can really be an instrument in developing the youth to exercise their rights in suffrage and sovereignty. Ang pagboto ay isang paraan para mangibabaw ang katwiran at kagustuhan ng tao. Ang karapatang ito ay ginagarantiyahan ng ating konstitusyon. Pili natin kung sino yung talagang makikinig sa ating mga advocacies. Piliin natin kung sino talaga yung makikinig para sa ating mga karapatan. Bilang mga kabataan na tayo yung kinabukasan. Mahalaga ang papel ng kababaihan bilang botante. Pero ang kahalagahan niyan, masasalamin natin kung ito ay organisado, bulat at kolektibong bumoboto. Bilang karaniwang mamamayan, gusto kong alokin yung mga kapareho kong bumuboto na wag nilang ipagbili yung boto nila, piliin nila yung taong magtatrabaho para sa community at saka iisipin yung kapakanan ng tao, hindi yung kanyang sarili at mga ambisyon lang. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng edukasyon sa mas progresibong mga sektor ng ating voting population, unti-unti nating mapapakilos ang mamamayan na ipaglaban ang karapatang bumoto bilang daan sa tunay na pagbabago. Magbantay tayo laban sa katiwalian at mismong makapagkampanya tungkol sa simpleng mga kandidato na nakikita natin na dapat ihalal natin sapagkat sila ang talagang kumakatawan sa interes ng taong bayan. To our students, we encourage them to give their strong support to the voters' education, for we believe that our students are a great instrument in the development of our community, especially in protecting your rights of sovereignty and suffrage. Mag-register tayo, bumoto tayo, tapos let's all transform all the things na hindi natin gusto sa ating society.